Okay guys, pag-usapan po natin itong sinasabi nga po na matapos ang napakatagal po na panahon, lumipas na po ang mahabang panahon, sa wakas po, gaya ng inaasahan po ng pamilya niya, bagat nais din po talaga makita siya ng kanyang pamilya, si Mary Jane Veloso po ay nasa Pilipinas na at ang kanyang kaso ay yan po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Hindi natin ito pagtatagalin. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, let's go! So yun nga mga tol, sabi po dito sa caption ay inaabangan na ng marami, lalo na ng mga magulang ni Mary Jane Veloso at kanyang mga anak ang pag-uwi nito ng bansa mula sa Indonesia. Ngunit sino ba si Mary Jane Veloso at inaabangan ng marami ang kanyang pag-uwi sa bansa? Yan po ang nilalaman po ng balita po na ito. Panoorin po natin. First of all, we acknowledge the efforts of the Philippine government to bring Mary Jane home. And they have been saying that this is the result of their diplomatic relations with the Indonesian government. We appreciate that. Matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia, sa wakas, nakatakda ng umuwi sa Pilipinas. So yun no, 14 no, 14 years siyang nakakulong at hindi ko alam no. I'm not sure kung umuusad gumugulong ba yung kanyang kaso. Kasi maraming ganyan, no? No, correct me if I'm wrong, no? Marami kasi nadidetain nadidetain, nakukulong, no? Nung hindi man lang talaga nakakatulan pa. Hindi man lang, diba? Sabi nga, hanggat di napapatunayan, inosente po yung tao. Sa kanya po, ay yung kaso niya ay hindi pa tapos, Pero 14 years nang nakalipas, no? Panahon pa po yata to ni Pinoy, no? Ni Aquino. Dumaan na rin maging si Duterte. At ngayon nga po ay si Bongbong. Ngayon po ay narito na po sa ating bansa si Mary Jane Veloso. Play pa natin. Patuloy natin panoorin. Jane Veloso, isa itong tagumpay para sa kaniyang pamilya matapos ang mahabang talakayan sa pagitan ng mga gobyerno ng dalawang bansa. Ngunit sino ba si Mary Jane Veloso at inaabangan ng marami ang kanyang pag-uwi sa bansa? Taong 2010, nahikayat si Mary Jane na magtrabaho sa ibang bansa. Mula ito sa alok ng kanyang kapitbahay at kinakapatid na si Cristina Serio. So una, sabi sa kanya, nagtatrabaho siya bilang domestic helper sa Malaysia, kaya isinama siya sa Malaysia. Pero pagdating doon, sabi ay hindi na available yung trabaho, kailangan mo munang pumunta sa Indonesia. Ayon kay Attorney Jocelyn Dainla, legal counsel ni Veloso, pagpunta ni Mary Jane sa Indonesia, may nagbigay sa kanya ng maleta na hindi niya alam na naglalaman pala ng heroin. So, binigyan siya ng maleta, meron silang tinagpo ng mga kalalakihan doon, at ayun, no, pinadala sa kanya yung maleta. Ito namang si Mary Jane bilang buo ang tiwala sa kanyang kinakapatid, pumayag siya, no? At hindi niya alam na yung palang maleta na ibinigay sa kanya ay naglalaman ng heroin. Ayon sa mga ulat, 2.6 kilograms ng heroin ang nasabat sa customs pagdating sa airport sa Indonesia. Kaya siya ay kinasuhan ng drug trafficking at tuluyan siyang nasintensyahan ng parusang kamatayan sa kabila ng mga kaliwat kanang mga apela. Nakatakda sanang humarap sa firing squad si Mary Jane noong April 2015, ngunit nakatanggap siya ng last-minute stay of execution o pagsuspinde ng kanyang pagbitay. Personal na umapela si dating Pangulong Benigno. So, sandali lang, no, masingit lang natin. No? Talagang lungkot po yung ganito mga pangyayari, no? Mga illegal na employer, bogus, no? Mga scammer. Na kawawa naman kung ito po ay talagang totoo kanyang kwento ayon sa kanyang abogado, no? Correct me if I'm wrong kung abogado ba niya talaga yun. So ang punto ko, kung totoo yun, sinabi na yun na ang akala ay magiging domestic helper siya, and pagdating doon
wala daw yung trabaho, kailangan dumiretso sa Indonesia at ano pa man, binigyan ng maleta at hindi niya alam na heroin yung laman o droga. So yun po ang kinalagyan niya at siya po'y nailagay sa kalagayan po na mapapabilang sa death row o yung pagbitay. So kung iyon po, ito talagang nakakalungkot po yun. Pero yun nga po, kung totoo yun, mabuti na lamang po yung buhay po siya hanggang ngayon. Dahil kung nagkataon na tuloy po yung bitay, kawawa naman yung kababayan natin, no? Nahatulan ng kasalanan na hindi niya alam na parte na pala siya yung pangyayari. So ayan, no? Panoodin natin patuloy. Noynoy Aquino III sa Indonesia at sinabing kritikal ang testimonya ni ng kanyang pagbitay. Personal na umapela si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa Indonesia at sinabing kritikal ang testimonya ni Mary Jane sa kaso ng kanyang mga recruiter dito sa Pilipinas. Parang mirakulo nga no, na binigyan siya ng reprieve, no? Reprieve yung pansamantala, hindi muna isasagawa, no, yung sentensya sa kanya. At ang sabi ng presidente noon, to give her a chance, no, to get justice. Ibig sabihin, para mabigyan siya ng pagkakataon na makatestigo laban doon sa mga itinuturo niyang nag-recruit at nag-traffic sa kanya. Dahil sa ibinigay na reprieve ng gobyerno ng Indonesia kay Veloso, nabigyan siya ng pagkakataon na ipagpatuloy ang inihain niyang kaso laban sa kanyang recruiters at traffickers dito sa Pilipinas. Nahatulan ang mga ito sa salang large-scale illegal recruitment noong 2019 at sa kasalukuyan, dinidinig pa ang kaso at mismong si Mary Jane na lang ang hinihintay na testigo ng prosekusyon para mailahad niya kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Matapos ang mahabang talakayan sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas, naabot ang kasunduang ilipat ang pangangalaga kay Mary Jane Veloso rito sa bansa. Ngayon, inaabangan na ng pamilya ni Mary Jane ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Kasama ng pamilya ni Mary Jane ng legal counsel nito na umaasa sa panawagan na mapagbigyan ng hiling na absolute pardon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kay Veloso. Ako po talagang gusto ko na pong makita ang ating anak, mayakap, mahalikan. Talaga pong yung aking anak na yan ay mabait, kaya gusto ko na po siyang makita at mayakap. At nananawagan din ako sa ating mahal na Pangulo na sana po kapag napaglapag ang aking anak na dito sa ating bansa, na sana po ibigyan na siya ng clemency kaagad para makasama na namin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. So yun nga po, no. Ayan, no. Ayon sa ating napanood po sa balita, talaga naman po na kawawa po itong ating kababayan. Siya po ay naging biktima ng human trafficking, tama ba, no? So bogus na employment at pagdating sa bansa ay kinasangkapan sa paggawa ng krimen. So ayun po yung kalagayan po niya. Pero to be fair, no, hindi naman natin alam, malay natin kung siya po talaga ay ginusto din po niya yun, alam niya yung mangyari. So sa tingin ko yun po yung iniimbestigahan dito o titignan sa kanyang kaso. Pero doon nga po sa dulo ng video ay sinasabi na humihingi ang pamilya nito ng clemency o mercy o awa, na siya po ay bigyan ng tingin dito sa kaso po na ito, kahabagan ng gobyerno sa nangyari po sa kanya. So po, sa maraming administrasyon na dumaan sa panahon po na ito po siya nakabalik sa Pilipinas, at sabi nga po mahaba ang naging pag-uusap ng bansang Pilipinas at Indonesia bago po siya ay inihabilin na o ibinigay na po sa mga otoridad ng pamahalaan gobyerno ng Pilipinas ang pag-handle ng kaso po dito. So pagdating po dito, syempre matik na po siya man po ay makulong, no, o hindi, wala pong death
penalty po dito. So para sa side po ni Mary Jane Veloso, ito po ay isang magandang balita na talaga kaagad. So iba pa pong usapan yung siya ay hindi na o bigyan na ng clemency na lamang talaga ng gobyerno. So ayan, anong masasabi mo sa video po na ito? At marami po, no, sa mga panahon ngayon nangangailangan po, especially ating mga kababayan, ng tulong, na kung minsan nagiging political po ang mga pagtulong ng mga politiko, and ang mga supporter ng iba't ibang partido ay iba't ibang politiko ay nag-aaway-away pa sino daw nakakatulong dito. Kung may namamatay na kababayan tayo sa ibang bansa, ang isisisi sa gobyerno. Pero I believe ginagawa naman po ng gobyerno yung kaya nila para tugunan yung mga ganitong pangangailangan. At ngayon nga po, isa po itong patunay na ang ating gobyerno ay kumikilos naman sa mga ganitong uri, no? Isipin po natin, isa lamang po si Mary Jane Veloso, pero isang buhay po ay napakahalaga. At yan po ay pinakita po dito sa video po na ito na ang ating bansa po ay hindi naman pinababayaan itong mga ganitong kaso. So ikaw, anong masasabi mo sa video po na ito? Comment down below, and don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.